Hello subscribers and viewers again. So again, WaluTube. Kakabalik ko lang sa despite of the busy schedules. So today's video, pag-usapan natin ngayon ang mga medyo mainit na mga usapin regards sa entertainment, also some allegation of a certain vlogger against Yorme. So ang pag-usapan natin ay may isang vlogger kasi na marami siyang sinasabi na hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya. So ito po, pakinggan po natin yung banat ng taong ito, again Isko Moreno, at let's do a fact check kung totoo ba talaga yung sinasabi niya. Okay guys, so hold on. So we will listen to his comment on this. Kaya sabi dito ni Kuya Bricong, let's talk less mistake. Dapat si Senator Bong baka hindi siya baka hindi siya manalo muli. And also may kaso din siya, 'di ba? Baka mabuhay ulit. Yun na lang yung isipin natin, mga kababayan. So anyway, pakinggan naman po natin sa next topic natin, yung opinion po ni Yorme patungkol po sa ipinataw na suspension ng MTRCB po sa It's Showtime. Pakinggan po natin, mga kababayan. Eto. Mamaya ito kay Miss Lala. Eto muna. Yan. Developing story na sinusundan sa online. Ano yung reaction mo sa yung ng mga tao na super heavy daw yung 12-day suspension na nilalaban ng show? Well, I'm not familiar with the na dili na yung kanilang appeal. I'm not familiar with the rules, provisions of MTRCB. May pauna na agad si Yorme na hindi siya familiar, mga kababayan, dun sa proseso ng MTRCB, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. And the penalty attached to it. So, I really don't know. But, syempre... take note of viewers and subscribers, hindi ko lang pinapakita yung mukha ng taong to. Just also to para hindi tayo ma-copyright ni YouTube, at saka hindi tayo sabotage ng mga vlogger na ito. Kasi kilala mga vlogger to nang sasabotahe ito ng mga vlogs at saka mga show kasi yun nga, kasi mga vlogger na ito alam na this. So let's continue. Ako naman yung akin lang point of view as a citizen. Alam mo tayo sa pamahalaan, tama tayo na mag-regulate. Okay yan. Parang naman meron pa rin certain level of discipline among ourselves. Like in this case, showbiz. And it's good. Hanggat maaari, mga kababayan, iniiwasan kung mapasali dito yung usaping politika. Kasi pagka pinag-usapan natin yung usaping politika, baka maisingit ko paano naman nagkaroon ng clearing dati sa Divisoria, yung mga halos mga vendor na nagmamakawang wag tanggalin yung kanilang mga pwesto nung nagtitinda sila. Hanggat maaari, iniiwasan kong pag-usapan niya. So ayun, so sinabi niya, paano naman daw? Kasi ang pinupukol kasi niyang issue kay Yorme nung panahon pa ni Yorme na siya ay mayor dito sa Manila. Ngayon, ang sabi niya, in regards sa comment ni Yorme na hindi siya pabor sa Showtime sa pagsasara nito o sa pagkasuspende nito, sorry. Sabi ng taong ito, ng vlogger nito, paano naman daw yung mga vendors daw na napaalis sa Metro Manila? Ano bang reason bakit napaalis yung mga vendors sa Manila? So may papakita ko sa inyo. This source is from the Inquirer.net. So hindi po ito fake news. We have reference. So let's do a fact check. Kung totoo bang ang tanong niya kung bakit daw, paano naman daw yung mga vendor na napaalis sa Metro Manila. Ba't ba napaalis? So tignan natin. Ayun. So ayon sa Inquirer.net, ang vendors daw ay naban sa Elias Street ng Manila. So Elias Street is part of the Divisoria.
So, ito kasi yung issue na pinupukol lagi ng mga taong ito eh. Ang even though na maraming explanation kung bakit nangyayari ito, talagang ginabalik-balikan nila kasi akala nila kasi parang tanga yung mga nanonood sa kanila. I don't know kung tanga or mga bobo yung nanonood sa kanya. So ito, basahin natin para may pruweba tayo kung ano ba talagang nangyari. Ito yung panahon kay Yorme. So sabi dito, street vendors had been banished. So napaalis po sila sa Ilaya Street in Divisoria. So sabi ni Yorme, bakit daw napaalis yung mga vendor sa Ilaya o Divisoria? Sabi niya, dahil daw ito sa kabundok na basura nung siya ay na-inspection 5:30 AM ng umaga. Nangyari ito noong November 12, 2019. Okay. So ayan, sinabi dito. Sabi ni Yorme. So they have no initiative to keep the place clean. So walang ginagawa ang mga vendor na ito para malinis yung lugar nila. Sabi dito, if they will leave garbage every day, then let's prohibit all of them. So sabi ni Yorme, kung wala silang ginagawang paraan para malinis yung paligid nila, di hindi na natin sila wag natin silang pagtindahin dito sa lugar na ito. Bawal na silang magtinda. So sabi naman ni Yorme, he said that during the inspection, sabi ni Yorme nung during sa Facebook Live. So sabi dito, addressing some vendors who were in the area, he told them. Sabi naman sinabihan pa ni Yorme ang mga vendors na ito, hindi ba kayo nahiya na sa ginawa nyo sa paligid? Para nyo rin itong bahay, ba't hindi nyo isip na parang, pero kung ganito man lang ginagawa nyo sa paligid, how much more pa sa bahay nyo? So ito po. So sabi naman dito, in earlier interview, the mayor told the inquirer that ambulant vendors were allowed only in selected areas in vendor. Allowed naman pala sila sa ibang lugar sa Divisoria, like Carmen Planas, Tabora, and portion of Ilaya near Moriones and Binondo. Yun nga, provided na naglilinis sila at hindi nila dinudugyot ang Metro Manila. Yun po ang nangyari dyan. So let's continue. Under no circumstances should they occupy major roads or mabuhay lanes like Juan Luna Street and Recto Avenue, he stressed. The vendor should also abide by conditions set by the city government. So itong sabi ni Yorme, pwede silang magtinda basta sundin nila ang patakaran ng city government. So number 1, dapat malinis at marunong kayo maglinis. Hindi yung dinudugyot nyo ang lugar nyo at ang Manila. This includes limiting the size of stalls to 1 meter and making sure that they do not block the passage of pedestrians or vehicles. So ibig sabihin, sundin nila yung patakaran ng city government, wag nilang harangan ang daanan para sa mga pedestrians at sasakyan. Okay? Sabi dito, if people and vehicle cannot pass because vendors are occupying the whole street, I will make their Christmas sad. So sabi ni Yorme, sorry, pag hinaharangan niyo yung mga sasakyan, hinaharangan niyo yung mga naglalakad sa daanan, hingi siya ng pasensya at hindi sila pwedeng magtinda sa Pasko. Kasi panahon ito ng Pasko eh. Nangyari ito nung kapanahon ng Pasko ito. Sabi niya, we give them opportunity to sell on the condition that they observe discipline. Yan po ang problema. Walang pong disiplina ang mga vendor na ito, kaya maraming vendor noon sa panahon ni Yorme pinaalis sa pwesto. Number 1, walang disiplina. Pakapalan lang ng mukha. Yun po. Imagine yan po, ikaw pa naman ganyan ang bundok ng basura, pagkatapos lang magtinda, tapos hindi na naglilinis, tapos
ikaw, kahit kung gagawin sa bahay mo yan, matutuwa ka ba? Diba hindi? Kung may utak ka, kung hindi ka utakwan, bugok, maiintindihan mo ang ganyang bundok na basura, matutuwa ka ba kung ilalagay yan sa bahay mo at yan ang nangyayari sa bahay mo? Matutuwa ka ba kung yan ang gagawin ng mga anak mo o yung kasambahay mo sa bahay mo, ganyang kadumi? Okay? So sabi ito, during the flag ceremony, Yorme said to the City Hall employees that there has been reported attempts to extort money from street vendors for the holiday season. Tignan mo, nagdudugyot na nga sa Manila, may mga sindikato pa na napasimuno sa mga illegal vendors para madugyot yung Manila. At saka para harangan yung mga daanan, harangan yung mga sasakyan at magkaroon ng or magkokos ito ng sobrang traffic sa Manila City. Sabi ni Yorme, to those organizers watching, return the money that you had asked in advance from the vendor. Sabi ni Yorme, yung mga sindikato daw, sina Eddie at si Patty, isauli nyo yung pera sa mga vendor na yun. You're the one spreading the news that it's Christmas, we're going back to recto. Nung panahon kasi ngayon, ang mga sindikato, sila ngayon ang nag-spread ng fake news sa mga vendor para lang magbayad na pwede na raw magtinda kahit saan sa recto. Sabi niya. Sabi ngayon ni Yorme, you're abusive, you are liars. You can fool the common man if you see it. It will different, believe me, he warned, sabi ni Yorme. Itong mga sindikatong ito, kasi ito yung pasimuno ng mga illegal vendor dyan sa Manila, mga sinungaling, mga abusado. Totoo po yan. So yun po, alam nyo, ito, nakalagay ito, hindi ito fake news. Hindi tulad ng isang vlogger na ito na nagpapakalat ng fake news. So isa ito sa dahilan kung bakit napaalis yung mga illegal vendor dito sa Manila at bakit naging maayos. So isa pa, may papakita pa ako sa inyo. Napabalita din sa Inquirer.net that may mga pulis daw na naging bayaran o nangingulikta ng tong sa mga street vendor para pwede magbenta kahit illegal vendor. So, ang nangyari nung panahon ni Yorme, ang ginawa ng chief of police, winarningan niya ang mga pulis, yung mga pulis na mga kasali sa sindikato na ginawang nangolekta ng tong sa mga vendor para lang may parang protection money at makapagbenta sila sa mga illegal na lugar na hindi sila pwedeng magtinda doon. So yun ang nangyari. So imagine mo sa panahon ni Yorme, ang lahat ay naging disiplinado. Ang mga abusado ay napahinto niya ang mga hindi magandang ginagawa ng mga taong ito. Yung mga abusado napalayas sa Metro Manila. Bakit natawag abusado? Kasi dinudugyot ang Manila. Binubulok ang Manila. Anong klaseng pag-iisip niyan? Nagbebenta ka nga, pero naabala ka naman sa paligid. Kung naghahanap buhay ka, huwag kang mangabala sa paligid. Huwag kang mamirwisyo. Hindi huwag mong sarili mo lang iisipin mo. Wala kang karapatan para gawin mo yan kasi hindi lang ikaw ang nakatira sa lugar nito. Hindi lang ikaw ang dumadaan sa lugar nito. Hindi lang ikaw ang humihinga at nakakasinghot ng mabahong basura. So, ito po. Itong mga dugyot na mga illegal vendor na ito, wala itong mga hardcore makakapal ang pagmukha ng mga ito. Totoo lang. Kasi, nagtitinda nga sila, naghahanap buhay sa pero sarili lang iniisip nila. Yung paligid nila, hinayaan, dinudugyot nila. Anong klaseng pag-iisip yan? So, ito po, nakasalamin sa vlogger na ito, ang mga pag-iisip ng mga illegal vendor noon na naging disiplinado na ngayon at yung mga illegal vendor na ayaw magpadisiplina, pinalaya sa Manila. Tama lang po yan. So ito pa, sige, let's continue. Anong sabi ng taong ito? Magpatuloy po tayo. Hanggat maaari, iniiwasan ko talaga yan. That there is still a regulatory agency like MPRC
Ay, Ma'am Jen, ay, mamaya kegulatin natin. Wait lang. For everyone. Okay. But at the end of the day, we have to be just. Sabi niya, Kailangan maging makatwiran tayo sa pagpapatunan. In this case, for example, siguro kung minsan, kung sino yung nagkamali na lang, siya na lang yung patawan. Huwag na natin Not the madamay. whole. Huwag na natin madamay yung show. The whole show. sabi ni Yorme, mga kababayan, dapat maging makatuwiran daw. Ano po yung sabi niya, dapat maging makatuwiran. Alam nyo ba mga kababayan, sabi ko nga, ibalik ulit natin yung sinabi ko kanina. Kung nakiusap lang sana ang show ng It's Showtime, at sinabi nila sa MTRCB, uulitin ko na naman kung nakiusap lang sana at sinabi nila sa MTRCB na baka pwedeng pagbigyan sila at ang gagawin nila, sususpindihin na lang nila si Vice at si Ayon, baka sakali pa. Ano po, kasi sabi nga ng MTRCB, ang kapangyarihan para suspindihin yung kanilang host ay wala sa kanila. Kung hindi, nasa sa production mga kababayan. Kung nakiusap lang sana yung produksyon ng It's Showtime sa MTRCB na suspindihin na lang nila si Vice at si Ayon, baka sakaling nagkasundo pa or pinagbigyan pa sila ng MTRCB. Mga kababayan, baka ganun. Kaso wala nang ganun na pakiusap na nangyari. Ito pa, isa pa. Itong taong to, masyadong magaling eh. Parang feel niya na siya ay taga MTRCB, parang feel din niya na naging mayor siya. Mawalang galang na ho, Manong. Huwag po tayong assuming. Hindi ka nga taga MTRCB, hindi ka na naging mayor, marami ka pang sinasabi. Okay na sana kung sinasabi mo may reference at may ebidensya. Wala eh. Puro kwentong barbero. Katang isip lang. So sa ngayon, anong klaseng vlogger ka ngayon? Imagining vlogger, sleeping vlogger. Ganun ba 'yun ang gustong ipaintindi mo sa mga manonood mo? Alam mo, Manong, kung yung mga vlogger yung mga nanonood sa iyo at nakikinig sa iyo, kung may utak 'yan, kung tao 'yan, walang maniniwala sa iyo. Bakit? Puro kasinungalingan yung pinagsasabi mo. Fake news. It is a libelous intent. So, ang ginagawa mo lang, pakapalan ka na lang ng mukha para magpakalat ng mga mali-maling balita at mali-maling opinion, at yung mga oto-oto mong mga at mga oto-oto mong mga viewer at mga troll mo na mga subscriber at saka mga nagko-comment diyan sa sarili mo ring account, good luck sa inyo. O sige, patuloy po tayo sa sinasabi ng taong ito. So paano natin ipapasok yung salitang makatuwiran kung hindi naman nakiki-operate yung taong pinatawan ng parusa? Alam nyo, para sa akin yung salitang makatuwiran, ibinibigay lang yan dun sa mga noontime show or mga programa o kahit na anong Ito, sinasabi niya makatuwiran. Ito, paano ko ba sabihin to, Manong? Naintindihan mo salitang makatuwiran o sadyang ubob ka lang? What is the meaning of makatuwiran, Mr. Manong? Alam mo ba ano ibig sabihin ng makituwiran? Alam mo ba ano meaning nun? Alam mo ba ano ibig sabihin nun? O talagang nagsasalita ka na parang tanga lang, wala. Parang brainless vlogging ang ginagawa mo. Hindi mo alam ano ibig sabihin ng makatuwiran. Okay? Hindi mo alam ano ibig sabihin ng meaning niyan. Kasi ikaw nagtuturo ka dyan, hindi mo rin alam ng meaning niyan. Ang ibig sabihin ng makatuwiran. Ano ba ang sa English yan? Reasonable. Ikaw ba? Tanong mo sa sarili mo, Manong, reasonable ka ba? Makatuwiran ka ba sa sinasabi mo? Tignan mo nga yung mga videos mo tsaka mga vlog mo, makakatuwiran ba yan? Hindi. Totoo lang. I'll just straight to the point. Hindi yan makatuwiran. Kasi puro yan fake news. Puro paninirang puri. Ha? Manong? Tutanungin ko.
ikaw pa ngayon nagtuturo ng makatwiran, hindi mo hindi mo alam ang nagsabihin ng makatwiran tsaka pagiging reasonable eh. Syunga ka ba, Manong? Syunga ka o talagang may problema ka lang sa pag-iisip? So, para po sa mga nakikinig sa taong ito, mag-isip-isip na. Yung tao hindi yung bot or tsaka yung troll niya ng mga account. Yung tao na nakikinig sa taong ito, mag-isip-isip na kayo. Nagtuturo siya ng makatwira at saka reasonable pero hindi niya alam ibig sabihin ng meaning niyan. At kung titignan mo yung mga video na so, hindi naman makatwiran yan, hindi nga reasonable. So paano siya ngayon, paano siya naging instant teacher sa salitang makatwiran o meaning in English reasonable? So patuloy tayo sa pakikinig sa taong ito. Bagay na kapag ka pinatawa ng kaparusahan ay marunong pong tumanggap ng parusang ipinataw sa kanila at marunong magpakumbaba at makiusap at makipag-areglo ng ayos. Yun po mga kababayan, doon natin ipinapasok yung salitang makatuwiran. Kasi doon magkakaroon ng discussion na magiging makatuwiran yung kakalabasan. Kaso nga lang ang problema po mga kababayan, wala. Excuse me, Manong. Hoy, mahiya ka. Yung mukha mo kasi mas makapal pa sa firewall o pader. Ano mo ba pinagsasabi mo? Ano mo yung sinasabi mo? Ibalik mo yun sa sarili mo para maintindihan mo makatwira. Alam mo yung sinasabi mo? Para mong yung sarili mo niluluto sa sarili mong mantika. Kasi ikaw din naman ang sinasabi mo ngayon, sarili mong pinaparinggan mo. Kasi hindi mo alam ano ibig sabihin ng makatwiran. Hindi mo ibig sabihin anong meaning ng reasonable. Okay? Wala nga ganun. Wala nga dialogo, wala nga pakikiusap. At kung meron sanang pakikiusap na nangyari na katulad po nung sinasabi natin ngayon, di sana baka si Ayon at si Vice na lang tungkol sa politics. Pero kung pag-uusapan natin yan, paano naman yung mga maliliit na vendor dati na talagang halos mangiyak-ngiyak na at nakikiusap, na bakit nadadamay sila sa clearing, mga kababayan, na talagang... Eto. Again, kanina, in-explain ko na from inquirer.net at from sabi ko nga yung nangyayari sa Divisoria, ba't napaalis yung mga vendor? So, ang ginawa niya ngayon, inulit-ulit na naman niya. So, meaning, wala talaga siyang alam sa anong nangyayari sa Manila. Wala siyang alam. Halatang walang alam. Kwentong barbero lang ang sinasabi niya. Puro galing, hindi ko alam kung saan galing itong sinasabi niya. Siguro doon lang din sa gilid-gilid yung mga, siguro galing ito sa mga taong sindikato na pinalayas ni Yorme dito sa Manila. Ito yung mga pinakalat na fake news ng mga sindikato dito sa Manila. Kaya siguro, yung taong ito, kasi alam natin mag-ingat sa taong ito, baka hindi natin alam, baka party sa doon sa mga taong yon. So hindi natin alam. Kasi mismong sinasabi niya ang nagpuprueba na wala siyang alam. Wala siyang alam about sa nangyayari sa Manila. Kahit ano lang, basta may masabi lang siya, nagsasabi lang siyang ganito ganyan, na ang mga paano daw yung mamaliit na vendor. Nakaintindi ka paano yung mamaliit na vendor? Hoy, Manong, maghulos dili ka. Ang mga maliliit na vendor sa Manila, nakapagtinda. Basta provided na disiplinado ka at sumusunod ka sa patakaran sa government. So, para mo kasing sinasabi dito, yung mga maliliit na mga vendor, yung mga mahirap na vendor, pinagkaitan ng karapatan na mabubuhay sa Manila. Yun ang gusto mong itumbok, Manong. Which is, yun nga, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang balitang yan. Either galing sa mga kay Eddie Opati o hindi ko alam o galing sa kalaban sa politika ni Yorme na para lang siraan si Yorme, ito ganyan, para yung mga kalaban ni Yorme magawa yung mga maitim na balak nila dito sa Manila para dugyutin nila uli ang Manila, nanakawin na naman uli nila ang pera ng Maynila, gagawa uli sa mga laking sindikato sa Metro Manila at magpapalaganap ng fake news at mga bayarang vlogger tulad mo, Manong. So patuloy pa tayo sa sinasabi ng taong ito.
grabe yung naging impact sa kanilang mga negosyong maliliit nung nag-clearing si Yorme dati. Kung usapang makatuwiran lang di umano. Uulitin ko ulit, Manong. Huwag mo nang ulitin yung makatwiran kaya hindi mo alam meaning ng makatwiran at saka reasonable. Dahil mismong mga video mo at mga vlog mo is not reasonable at hindi makatwiran. Dahil ikaw mismo ay nagpapakalat ng maling balita at yung sinasabi mo ay hindi mo alam anong sinasabi mo. You're doing a brainless vlogging, Miss Manong. Ayan, tinawanan mo sarili mo. Ano ka na ngayon? Tinawanan ang sarili mo. So, sinasabi mo, yung sarili mo, tinawanan mo. Pare, ayaw kong ipasok yung ganyang usapi. Ayaw mo nga ipasok ang ganyang usapi kasi wala kang alam. Hindi mo alam kasi ang alam mo lang papakalat ng fake news, mali-maling vlog. Ngayon, ngayon sinasabi mo, para ka ngayon tanga. Wala kang, ngayon nalalaman ng tao, wala ka palang alam. Ayun, pinakita ko kanya sa iyo about sa sa inquirer.net na balita na yon. So, Manong, ito atang proof na hindi ka marunong magbasa. Hindi ka ata marunong magbasa, Manong. Balik ka na lang sa kindergarten. Magpa-enroll ka sa kindergarten, Manong, at para matuto kang magbasa. Mahirap. Alam nyo, mahirap kasi magbigay ng opinion kung may bahid ka. Mahirap talaga magbigay ng opinion kung ang may bahid ka tulad mo, Manong, na isang vlogger na for the views at bayaran lang at hindi pa marunong magbasa. Puro lang keme-keme at meme yung sinasabi mo at binibigay mo sa mga viewers mo ay junk foods. Lahat ng binibigay mo sa mga viewers subscribe mo ay junk foods. Hindi ko alam kung tao ba yung mga subscriber mo o hindi ko alam. Wala akong idea kung anong klaseng subscriber ka o viewer. At ang sino mang naniniwala sa'yo, wala akong masabi. Kaya masasabi ko, hindi ko alam kung yung mga naniniwala sa'yo ay tao o hindi. Okay? Let's continue. Yun lang po yun. Kasi nakakaawa naman yung production. Good point. Kayo, nagbibisita kayo dito. When you see the live television, what you see only by our televiewers is a group. Developing. At saka alam naman natin, mga kababayan, singit ko lang at saka alam naman natin, mga kababayan, alam naman natin, na talagang etong si Yorme nasa GMA7. At alam naman natin na ang It's Showtime nasa GMA. Ayun. So, ayun. Yun lang naman ang masasabi ko sa taong ito. Ngayon, ini-emphasis niya na si Yorme daw nasa GMA7. So, siyempre, pabor siya daw talaga sa Showtime kasi nasa GMA din. Pero sa totoo lang, Manong, di mo alam. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo at yung mga pinagbablog mo, hindi mo alam. Again, yung mga binablog mo ay hindi makatwiran at hindi reasonable. Ngayon, nagtuturo ka ng reasonable, nagtuturo ka ng makatwiran, ituro mo ngayon sa sarili mo yan. At ngayon, hindi ka marunong magbasa, pwede ka pong bumalik sa kindergarten. Okay? Yun po. So, yun lang po masasabi ko sa taong ito. So, yun. May papakita ko sa inyo. So, ito po. Babala po. Mag-ingat po kayo sa taong ito. Dahil ang taong ito ay binayaran para magpakalat ng kasinungalingan at fake news. So sa lahat ng mga nakapanood sa video niya, ilagay mismo sa isip nyo na huwag kayo basta-basta maniwala sa pinagsasabi ng taong ito. Dahil ang taong ito ay tinatawag ko isang hardcore liar. He's a hardcore liar. He is doing vlogs just for the view. He is an attack dog. Either political or someone paying him to attack a certain person or a certain entity. Tandaan nyo po yan. Okay? So, yun po. Yun lang po naman ang masasabi ko. So, again, sa mga subscriber ko at sa mga viewers, thank you po sa pakikinig. And again, see you soon in my vlog.
Thank you and God bless. God first po sa lahat. Bye-bye.